Ayan, let's see. So ito mga chika, share ko lang sa inyo, hindi lang Kim Pao actually yung na-feature dito. May iba pang mga love team. Pero syempre, ang tatalakayin natin, yung idol lang natin. Bias tayo eh, di ba? Okay, so tara, let's go! Ayan, ako kanino. So doon sa mga hindi pa nakakapanood, question and answer to. Okay? Ng mga fans to Kimi and Paulo. Okay, so mga dedicated letters to ng mga fans nila to Kim Pao. And ako, to be honest, hindi ko pa siya pinanood kanina para syempre makasabay ko kayong mapanood. Okay, dito sa Chika Patrol. Galing to. First letter ay galing kay Mags Tomas. Hi Kim Pao, Ayan, thank you for all the kilig. Okay, bago basahin ni Paulo, tayo muna magbasa. Binabasa ni Pao eh. Sabi dito ni Pao, yung binabasa ni Pao, sabi dito, Hi Kim Pao, grabe, thank you for all the kilig, inspiration, at good vibes na binibigay nyo sa amin. Hindi lang kayo love team, isa kayong comfort, saya, at dahilan para ngumiti kahit pagod ang araw-araw. So mga kachika, totoo yan. Di ba ako actually kahit sobrang pagod at stress buong araw, kapag ka nagkukwentuhan tayo dito, napakaikling oras, 30 minutes, di ba? 35 minutes. Pero mga kachika, nakakawala ng pagod eh. Yung parang everyday may nilulook forward ka. Ano kayang balita sa Kim Pao ngayon? Di ba? Totoo yan. Sila yung parang something na nilulook forward everyday, nakaka-excite everyday. Tama nga yung word nakaka-comfort eh. Okay? Tuloy natin. Ang genuine ng connection nyo. On-screen man or off-screen. Ramdam na ramdam ng fans ramdam na ramdam ng fans. Sana magtuloy-tuloy pa ang blessings, projects at happiness nyo. Magkasama man o kanya-kanya, laging nandito kami mga supporters nyo. Proud at thankful, mahal namin kayo. So ang ganda ng message mga kachika. Sabi ni Madam Mags Tomas, yung nag-message, happy daw siya dahil genuine yung connection ni Kimi tsaka ni Paulo on cam and off cam. And aside from that, ang ganda rin nung sinabi niya dahil wala siyang any persuasion, hindi siya namimilit, hindi siya nagdidikta. Nakita niyo yung sabi niya, magkasama man or kanya-kanya yung Kim Pao, happy pa rin siya tungkol sa kanila. Proud at thankful. Di ba? Yan yung maganda. Yan yung parang, hindi naman yung parang didiktahan mo sila. Di ba? Kung gusto nilang mag-solo, okay. Kung gusto nilang magkasama, di mas okay. Di ba? So yan. Tignan natin yung reaction nila. Inspiration at good vibes na binibigay nyo sa amin. Hindi lang kayo love team, isa kayong comfort, saya, at dahilan para ngumiti kahit pagod ang araw. Oh, the Ang cutest. genuine ng connection nyo, on-screen man or off-screen, ramdam na ramdam ng fans. Sana magtuloy-tuloy pa ang blessings, projects, at happiness. Di ba? Kahit si Kimi, kinikilig sa message siyang fan. Magkasama man o kanya-kanya, lagi nandito kaming mga supporters nyo. Proud at thankful. Mahal namin kayo. Oh, grabe. Thank you so much. I'm glad na parang nakapagbigay kami ng positivity sa inyo. At sana puro positive thoughts and parang maging inspiration. Mga kachika, yung nasa likod parang si Kimi to, no? Yung parang poster sa likod, no? So, ayan, na-appreciate daw ni Paulo yung pag-appreciate din sa kanila nung mga fans. So, tuloy natin. Yung positivity na nakikita nyo sa amin. Ulitin natin. Puro positive thoughts and parang maging inspiration yung positivity na nakikita nyo sa amin sa daily life. Kim Pao. So ayan mga chika, sabi ni Paulo, happy siya kasi puro positivity yung nakikita ng mga fans sa tambalang Kim Pao. Okay? So sabi nila dyan, na-appreciate naman daw nila. 'Di ba? In some way, kahit na sabihin natin hindi nila kilala isa-isa yung mga fans, hindi nila tayo kilala, pero in general, na-appreciate naman daw nilang dalawa, okay, yung pag-patronize at pagsuporta natin sa kanila. Okay? So siguro kahit hindi naman natin nasasabi directly, 'di ba? Halimbawa, yung message na yun kanina, yun lang yung umabot sa kanila. Tayo, hindi natin maipaabot sa kanila yung message natin. Nararamdaman din naman nila yan. 'Di ba? Siguro except na lang doon sa mga talagang bashers.
Diba? So, sabi nga rito ng ibang mga fans, ayan, Happy Valentine's, Kim Pao, enjoy kayo. We love you, Kim Pao, talaga ang aming stress relievers. Mahal na mahal namin kayo. O, diba? So, tuloy natin. Ito, another message. Kim Pao, you are the reason why nagpakabit kami ng wifi. Kasi pag data lang ako, nauubos lagi. Kakapanood ko sa inyo mga video. Oh, heart, Oh, heart, diba? heart. You are the reason why nagpakabit kami ng wifi. Kasi pag data lang ako nauubos lagi, kakapanood ko sa inyong mga videos and clips. Oh, dahilan tayo ng pagpapakabit ng wifi and entertainment. Kasi dagdag na rin yun. Siyempre may mga segues pa on the other side, yung mga wifi na yan. And at the same time, Sabi ng fan, parang si Kimi tsaka si Paolo yung dahilan kaya hindi na siya gumagamit ng data ngayon. Okay, nagpakabit na siya ng internet at wifi para sunod-sunod yung mga Kim Pao reports, updates, videos, 'di ba? Yung mga series, movies na mapapanood niya. Hindi na siya magtitipid sa data. papanood nyo na yung The Alibi sa Kapamilya Yes. Channel. Yung mga ibang palabas rin namin ni Kim na nasa mga streaming platforms. So, ayan, mapapanood Gamit nyo na gamit ang wifi. At sa Diba? Gamit na gamit yung wifi. mga nag-edit ng mga video clips natin na nilalagyan ng mga background musics and mga kung ano-anong effort, maraming salamat. And kay Rhea, nilalagyan ng mga Grabe, bagay talaga silang dalawa, no? Tingnan nyo, grabe, sobrang bagay. Nung nakita ko yun ngayon, parang pinicturan ko silang dalawa sa isip ko. Sobrang bagay. Basa tayo ng mga message nyo. Yeah, I was only 23 years old nung nag-asawa ng iba ang mister ko. So now single na after nullification of marriage. 23 pa lang, hiwalay na. Grabe naman, Madam Irene Miguel. Dapat meron kang something, alam nyo yun? Meron ka namang kasama dyan, di ba? Para happy naman dyan. Ayan, sabi ni Queen Catherine, sana may jogging bukas. Okay, di ba? Antay tayo. Hindi natin masabi Pwedeng bukas sila i-celebrate yung Valentine's. Who knows? Di ba? Happy Valentine's Day, Kim Pao. Bago yun kasi nanghingi sila dati ng message sa kanila. Okay. Mga wishes natin sa kanila mga yon. Okay. Bago nga to. Kasi yung itsura dito ni Paolo, ayan yung ganyang gupit, bago yan Di ba? So, woke up 5 o'clock a.m. to see Showtime with so much anticipation what Kim Pao has in store for us. Thank you so much for undying support to Kim Blaudia. Very much welcome, Sir Alex Santos. Ayan, mga wishes natin yon. Sabi dito, sa palagay ko lang nag-celebrate sila ng Valentine's Day, hindi lang nila shinare pang private. Hindi naman lahat ng gagawin ipopost. Yun nga, naisip ko rin yon. Hindi lang siguro nila i-shinare. Pwede nga, nung 12 pa lang, nag-celebrate na sila. Diba? Nung 13 pa lang. Okay, 14. Pwedeng hindi lang nila i-shinare. Diba? So, ayan. Si Angel Locsin yung nasa likod nila. Ayan, hindi sila bagay, tao sila. Grabe, niliteral ni Queen Catherine Niliteral yung bagay. Good evening, Chika Patrol and everyone. Happy Valentine's Day to all. So, happy Valentine's Day, Madam Wena Galiosa. Okay? Sana nagkaroon ka ng masayang celebration ng araw ng mga puso kasama yung iyong hubby, husband, or boyfriend. So, tuloy natin to. mga background musics and mga kung ano-anong effort. Maraming salamat. And kay Rhea Kalaka, dearest Kim Pao, I'm turning 76 years old. Yun, 76 years old. Actually, yung iba nating mga kachika, 80 plus na, pero Kim Pao pa rin, Soon and struggling with health issues, but because I love you both dearly, especially Kim Chu. Oh, I love you. Especially Kim Chu. Ini special mention talaga si Kimi, Grabe to si Madam Rhea Kalaka, Ayan. too. Ayan. Basahin natin yung message bago basahin ni Kimi yung buo. I am turning 76 years old soon and struggling with health issues, but because I love you both dearly, especially Kim Chu, I always pray for miracles for healing. So I can watch all your performances. So mga kachika, ito si Madam Rhea Kalaka. Sabi niya rito, meron siyang health issues. Okay? Health issues. So yan yung pinaka-vital sa buhay ng mga tao. Greatest wealth sa buhay ng mga tao ay yung health natin. So merong health issues si Madam Rhea Kalaka. However, sabi niya rito, nagdarasal siya ng milagro. Siguro para makarecover siya, ayan para mag-heal daw siya, makarecover,
At alam nyo ba mga kachika kung bakit niya gustong gumaling? Sabi dito, para mapanood niya pa lahat ng mga performance okay, ni Kimi tsaka ni Paolo. Is that, di ba, isn't that sweet? Di ba? I mean, a 76-year-old woman nagdarasal ng milagro, hindi na dahil marami pa siyang gustong gawin sa buhay, but gusto niya lang makita, okay, yung simpleng kaligayahan, simpleng pangarap, simpleng happiness, okay, na mapanood lahat ng mga performances, projects, movies, series, kilig moments ng Kim Pao. 'Di ba? I mean, grabe no, lakas talaga ng Kim Pao. I mean, iba to. Iba. Okay, kahit yung may mga sakit or yung mga critical, binibigyan nila ng pag-asa sa buhay. Okay, so sabi rito, both of you are always included in my everyday prayers. I wish both of you good health, strong and healthy bodies, peace of mind, and successes in everything that you do. May God bless both of you always and forever. Always pray for miracles, for healing, so I can watch all your performances, teleseries, and movies. Both of you are always included in my everyday prayer. I wish both of you good health, strong and healthy body, peace of mind, and success in everything that you do. May God bless you. Mami Miriam, you're on the right track. Diba, sabi nga nila, if you have a very positive outlook in life or puro good vibes lang yung dumarating sa'yo, parang sumasabay daw yung healing ng katawan natin. So yun mga kachika, sabi ni Paolo rito, kapag ka daw ikaw, puro good vibes, okay, yung iniisip mo, hindi ka toxic, good vibes, wala kang stress, wala kang bad vibes, wala kayong mga dinidedma, okay, yung ibang mga artista or alam niyo yon, hindi pinapansin, sinusupladuhan, ini-snub. Pure good vibes, yung hindi ka naninira, hindi ka nang i-stalk. Yan yung sinasabi ni Paolo dyan. Susunod na daw yung good health, di ba? Kasi nagre-react yung katawan natin, depende doon sa state of mind natin. So yan siguro yung mini-message ni Paolo. So kapag ikaw puno ka ng katoksikan, puno ka ng pambaba sa utak mo, puno ka ng pang-iisnab, pang-susuplado, puno ka ng ini-stalk mo yung mga buhay ng may buhay, iyan mga chika yung mga prone magkasakit. So yan yung punto niya ni Paolo. Yung mga nang didedma, yan yung mga prone. Okay? Bakit? Kasi mga chika, toxic isip nila, bad vibes eh. Diba? So good vibes lang sabi ni Paolo. Pang good vibes means good health. Bad vibes means bad health. Yan lang yon. Diba? So, ayan. Oh, ito na nga. Ayan oh. Sabi dito si Madam Minda Ariola. Yes, ako, I repeat, I am 82 years old. Same sentiments as the other elderly. Kim Pao lifts my spirit in a very special way. Yes, I too pray for them every day. God bless us all. Isn't that, di ba, so sweet din, kagaya nung kaninang 76. So, si Madam Minda, 82, pero yan, mga chika, same sentiment, same feeling. Excited siya everyday because of one thing, Kim Pao. Okay, so nakakatuwa, natutuwa ako. Tulay mo yung positive Ulitin natin. outlook in life or puro good vibes lang yung dumarating sa'yo. Parang sumasabay daw yung healing ng katawan natin. So, sana pagpatuloy mo yung positivity. Thank you so much for making us your inspiration po and sa pag-enjoy and pag-support sa amin ni Pao. We love you, and sa lahat ng mga Kim Paos, maraming salamat for all the love, time, effort, support, and endless pagmamahal sa aming dalawa ni Paolo. And happy Valentine's and Happy Fanlantine. Grabe nagtinginan sila dun Ayun Happy Valentine's Day! Ayan na, Queen Catherine, yan na hinihintay mong moment. Diba? So, ayan na, this is it, pansit. Yan, screen capture ko nga yan. Ayan, meron na akong screen capture. Happy Valentine's Day ng Kim Pao, and nakakatuwa, napaka-sweet. Napakasimpleng video pero lahat tayo napakilig niyan. 'Di ba? Hindi ko alam kung live to or yung sinabi ko kanina, maybe this interview was conducted a few days prior Feb 14. Pero kahit na anong araw pa yan, silang dalawa pa rin yan na magkasama, at
Alam niyo yun, sabay nila tayong binate ng Valentine's Day and binati rin nila yung isa't isa ng Valentine's Day. May mga kilig at sweet na palitan ng mga mensahe sina Kim Chiu at Paolo Avellino na talaga namang pinakilig ang Kim Pao fandom at iba pang mga fans nila online. Sweet reply at fun banter sa social media. Noong panahon ng pagse-celebrate ng award ni Kim, nag-post si Paolo ng pagbati sa kanya sa social media at tinawag niya itong papi na agad na nag-trending at nagdala ng kilig sa maraming fans. Si Kim naman ay sumagot ng "Thank you papi" na naging cute na moment para sa kanila. Kilig moment sa mga event. Sa isang press con para sa pelikula nila, sinabi ni Kim na kinilig siya sa simpleng gesture ni Paolo na pagbibigay ng tinapay at pasalubong at nagbiro pa sila tungkol dito na nagpatawa at nagdagdag ng kilig vibe sa fans. Sweet gestures at Valentine surprise. May ulat din na nagbigay si Paolo ng bouquet kay Kim noong Valentine's Day at nag-smile at natuwa si Kim sa thoughtful na surprise na na-share niya sa social media, kaya naman kinilig din ang fans nila. Bukod sa mga mensahe at palitan nila, madalas ding mapansin ng fans ang kimika at chemistry nila sa ibang mga pagkakataon tulad ng mga vlog, jogging, bike rides at promosyon ng pelikula, kaya mas lalo silang kinagigiliwan ng mga tagahana. Sa balitang kinilig ang mga fans dahil sa palitan ng mga mensahe at sweet moments ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, maraming netizens ang natuwa at na-excite dahil sa chemistry nila bilang love team, na kilala ng fans bilang Kim Pao. Ito ay isang magandang reaksyon mula sa audience, lalo na't mas maraming fans ang nag-express ng suporta at positibong vibe sa mga interaction nila online at sa mga event. Paano nakikita ng tao ang mga ganitong moments? Ang mga simpleng pagbati, Valentine's post ni Kim at mga cute na gestures ni Paolo ay agad nagge-generate ng kilig reactions online, hindi lamang mula sa fans kundi pati sa ibang netizens na sumubaybay. Ang love team chemistry nila ay maraming beses ding napansin sa mga interviews, press cons at mga proyekto nila tulad ng pelikulang My Love Will Make You Disappear at upcoming series. Ang masasabi ko, ganitong klase ng fan response ay natural sa showbiz, lalo na kung mayroong magandang on-screen chemistry ang mga artista at nagtutulungan silang magbigay ng engaging content sa fans nila. Ang kilig at suporta ng fans ay nagmumula sa positive na vibes at pagka-excite sa mga posible nilang proyekto at interactions. Hindi nangangahulugan ng may confirmed personal relationship na sila, pero nagpapakita ito na epektibo ang kanilang teamwork at koneksyon sa audience. Sa balitang kinilig sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa mga mensahe ng kanilang mga fans, makikita rito kung gaano kalakas ang koneksyon ng artista at ng fandom sa panahon ngayon ng social media. Hindi na lang ito tungkol sa proyekto o love team, mas nagiging two-way relationship na kung saan ramdam ng fans na napapansin at naa-appreciate sila at ramdam din ng mga artista ang suporta at pagmamahal na natatanggap nila. Kung titingnan ng mas malalim, may ilang magagandang punto sa ganitong sitwasyon. Una, nagpapakita ito ng healthy fan engagement. Kapag kinikilig o natutuwa ang artist sa messages ng fans, ibig sabihin may positive na daloy ng interaction. Hindi puro intriga o issue ang umiikot. May moments na puro good vibes lang. Malaking bagay ito sa image ng parehong artists dahil mas nagiging relatable at warm ang dating nila sa publiko. Ikalawa, patunay ito ng effective chemistry at branding. Kahit simpleng mensahe lang mula sa fans o simpleng sagot mula sa kanila, nagiging kilig moment agad. Ibig sabihin, malakas ang hatak ng tambalan nila sa audience. Sa showbiz, mahalaga ang ganitong organic na reaksyon. Hindi pilit, hindi scripted, kundi galing mismo sa natural na interaction. Ikatlo, nakakatulong ito sa mental at emotional side ng artists. Sa dami ng pressure, bashers at kontrobersya na pwedeng kaharapin ng mga artista, ang mga mensaheng puno ng suporta ay nagsisilbing boost ng moral. Kapag ipinapakita nilang kinikilig o natutuwa sila sa fan messages, para na rin nilang sinasabing nararamdaman kayo at mahalaga iyon. Ikaapat,
Dapat pa rin may balance. Maganda ang kilig at excitement, pero mahalaga rin manatiling grounded ang fans. Hindi lahat ng sweet o cute na interaction ay may ibig sabihin agad sa personal na relasyon. Mas ma-healthy kung i-enjoy ang moments bilang fans, pero may respeto pa rin sa personal boundaries ng mga artista. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay light, positive at nakakatuwang bahagi ng entertainment world. Nagdadala ng saya sa fandom at nagpapakita na may magandang samahan sa pagitan ng artists at supporters nila. Hanggang nananatiling respectful at positive ang exchanges, magandang halimbawa ito ng kung paano dapat gumalaw ang modern fan culture, supportive, masaya at hindi toxic. May ilan pang pwedeng idagdag sa balitang kinilig sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa mga mensahe ng kanilang mga fans. Mas malinaw na indikasyon ng fan impact sa careers nila. Kapag ang artists tulad ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay openly nagre-react sa fan messages, ipinapakita nito na malaki talaga ang papel ng fandom sa momentum ng proyekto at careers nila. Ang engagement ng fans ay hindi lang kilig, nakakatulong ito sa visibility ng shows, pelikula at endorsements nila. Lumalakas ang community feeling ng fandom. Kapag may ganitong shared kilig moments, mas nagiging solid ang samahan ng fans. Nagkakaroon ng inside jokes, threads, compilations at fan edits na lalo pang nagpapalawak ng reach ng balita. Hindi na lang ito simpleng update, nagiging fan event online. Nakakatulong din ito sa mas positive na showbiz narrative. Sa dami ng intriga at kontrobersya sa entertainment news, ang ganitong klase ng balita ay nagsisilbing breather. Light, feel good at less toxic. Nakakatulong itong ibalanse ang overall public conversation tungkol sa kanila. Posibleng magbukas pa ng mas maraming joint projects. Kapag producers at networks ay nakikita ang lakas ng fan reaction sa simpleng interactions pa lang, mas tumataas ang chance na bigyan sila pa ng mas maraming tambalan o collaborations dahil may malinaw na demand. Reminder din sa responsableng fandom. Habang masaya ang kilig, mahalaga pa rin tandaan ng fans na ang mga artista ay may personal na buhay. Mas maganda kung ang suporta ay nananatiling respectful. Walang pressure, walang pangihimasok, para tuloy-tuloy lang ang good vibes. Fandom culture angle. Ang reaksyon ng fans sa kilig moments ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay magandang halimbawa ng modern fandom behavior. Emotional investment. Hindi lang basta nanunood ang fans, emotionally invested sila sa journey ng tambalan. Kapag may simpleng reply, heart emoji o sweet acknowledgement mula sa artists, malaki agad ang epekto nito sa fans. Parang reward feeling iyon para sa suporta nila. Participatory fandom. Hindi na passive ang fans ngayon. Gumagawa sila ng edits, threads, compilations at fan edits na lalo pang nagpapalawak ng reach ng balita. Hindi na lang ito simpleng update, nagiging fan event online. Collective kilig experience. Ang kilig ay nagiging shared event. Hindi mo lang nararamdaman mag-isa. Sabay-sabay nyo itong nararanasan online. Ito ang nagpapalakas ng fandom identity at loyalty. Risk side ng fandom. Kasama rin sa dapat idagdag, ang kilig at excitement ay nagiging source ng pressure sa artists at sa fans mismo, kaya mahalaga pa rin ang balance at respeto sa boundaries. Showbiz at PR or branding angle. Sa industriya, mahalagang asset ang ganitong moments. Organic publicity. Kapag kinilig ang artist sa fan messages at naibahagi ito online, free itong publicity. Walang bayad na ads pero mataas ang engagement. PR gold ito dahil natural ang dating, hindi scripted. Image building. Ang pag-acknowledge ng fan messages ay nagpapakita ng warmth at humility. Nakakadagdag sa approachable at grateful na image ng artista. Mahalagang factor sa long-term career. Market validation. Kapag malakas ang fan reaction sa interactions pa lang, malinaw na may market demand. Ito ang klase ng signal na tinitingnan ng producers at brands kapag nagdedesisyon sa susunod na projects o endorsements. Narrative control. Sa halip na puro intriga ang laman ng balita, ang ganitong feel-good stories ay nagsisilbing tumulong para mapanatiling positive ang public narrative sa tambalan nila.
Mas malalim na takeaway. Ang maidadagdag pa sa balitang ito ay hindi lang ito simpleng kinilig sila sa fans. Ito ay patunay ng two-way relationship ng artista at audience, halimbawa ng power ng digital fandom, tool para sa career momentum at branding, at paalala ng responsableng suporta.